Lahat ng tao gustong yumaman, pero bakit 98% sa buong populasyon ay mahirap? Dahil ba ito sa ating gobyerno? Dahil ba maliit lang ang income? Ayon sa data ng Statista, meron lang halos 17,000 na Pilipino na nasa listahan ng mga milyonaryo sa Pilipinas simula 2014 hanggang 2019. Noon, akala ko dahil talaga ito sa income. Maliit lang kasi ang income natin kaya hindi tayo mayaman. At hindi kasi ako pinanganak na mayaman kaya mananatili na lang akong mahirap. Iba-iba ang rason na ginagamit natin at ang madalas pa dito ay ang sitwasyon na meron tayo. Pero base sa experience at aral sa buhay, napatunayan ko na ang pagyaman ng isang tao ay hindi talaga nakabase sa laki ng kanyang income at kung ano ang sitwasyon nito sa buhay. So ano ba talaga ang dahilan kung bakit marami pa ring tao ang naghihirap? Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang 6 na dahilan kung bakit nahihirapang yumaman ang isang tao at kung ano ang gagawin para maiwasan ang mga ito. I encourage you na panoorin mo ang buong video at magbigay ka ng comment sa ibaba kung ano ang iyong natutunan. Number 1. Wala kang desire na yumaman. Ang kawalan ng desire ay ang unang dahilan kung bakit hindi yayaman ang isang tao. Dahil pag wala kang desire, nangangahulugan lamang ito na hindi ka na desidido na magtagumpay at tuparin ang mga pangarap mo sa buhay. Ang pagkakamali at pagkabigo ay parte talaga ng proseso, pero ang pagsuko ay hindi ka nabibigyan ng pag-unlad. So ano ba ang dapat gawin para maiwasan ito? Gusto kong gawin mo pagkatapos ng video ay patayin mo muna ang iyong cellphone. Tapos tanungin mo ang iyong sarili, 5 to 10 years from now, ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay? Gusto mo bang magbakasyon sa labas ng bansa kasama ang iyong pamilya? Makadonate ng malaking halaga sa charity? O di kaya ay magkaroon ng negosyo? Pagkatapos mong isulat ang iyong 10-year goal, gumawa ka ng system para dito. Ang system ay plano ng aksyon na gagawin mo. Ito yung nagbibigay clarity kung paano mo matutupad ang iyong pangarap. Ang rason kung bakit walang desire ang mga tao na yumaman dahil gusto lang nila na maging mayaman. Pero hindi nila binibigyang linaw kung paano nila makakamit ang pangarap na yon. Kaya kahit gaano pa sila kasipag, hindi pa rin sila nagiging matagumpay dahil ang aksyon na ginagawa nila ay hindi related sa kanilang goal. Libre lang naman talagang mangarap, pero alam mo, walang mangyayari kung hanggang pangarap lang. Kaya magsimula ka ng gumawa ng aksyon ngayon at panatilihin mo ang iyong desire na yumaman. Dahil pag wala yan, wala ka ring sapat na determinasyon para labanan ang mga pagsubok na darating sa buhay mo. Number 2. Galit ka sa mga mayayaman o ayaw mo sa kanila. Hindi ka talaga yayaman kung meron kang masamang imahe sa mga mayayaman na tao, pero hindi mo naman kasalanan yan. Karamihan kasi sa atin ay na-brainwash sa idea na ang mga mayayaman ay masamang tao. Kadalasan na makikita natin to sa mga teleserye o di kaya ay yung mga bias post sa social media. Pero kung tatanungin mo ang iyong sarili, totoo ba yun? Siguro. Pero naniniwala ako na ang taong masama ay masama talaga, mahirap man ito o mayaman. Ang pagiging mayaman ay walang koneksyon sa behavior ng isang tao dahil ang behavior ay nasa tao lang talaga yan. Kagaya na lang ni Brother Bo Sanchez. Mayaman siya pero hindi naging hadlang ang kanyang yaman dahil ang dami pa ring tao na natutulungan niya. Ginamit niya ang pagiging mayaman para tumulong sa ibang tao. Ganon din si Chinky Tan. Mayaman din siya pero desire talaga niyang maibahagi ang mga natutunan niya sa buhay para magkaroon ng inspirasyon sa ibang tao. Kaya kung gusto mong yumaman, ibahin mo ang pananaw sa mga tao na mayaman at matagumpay. Isipin mo na lang na bago nila nakamit ang mga bagay na meron sa kanila ngayon, gumawa mo na sila ng desisyon at sakripisyo sa kanilang buhay noon. Yung iba doon ay hindi natin alam na nagtatrabaho ng 14 na oras araw-araw. Yung iba naman ay nakaranas ng business failure bago nagkaroon ng successful na negosyo at marami pang pagsubok na dinaranas ang mga taong nagtatagumpay bago natin sila nakilala. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na gawing parte ng iyong investment ang panonood sa aming videos dahil marami pa tayong tatalakayin na topic tungkol sa pagyaman at tagumpay. Kaya pindutin mo na ang subscribe at bell icon ngayon para lagi kang updated sa aming bagong videos every week. Number 3. Mas gusto mo pang gumastos kaysa mag-invest. Lahat ng taong mayaman sa buong mundo ay nag-i-invest.
Ang 10 tao na nasa listahan ng pinakamayaman sa Pilipinas ay mga investor. Kahit yung mga kapitbahay mo na mayaman ay merong investment. Ang pinagkaiba ng mahirap at mayaman ay ito. Ang mahirap ay gumagastos ng pera na galing sa kanilang trabaho, habang ang mayaman naman ay gumagastos ng pera na galing sa kanilang mga investment. Pero kung iisipin mo, ang pag-i-invest at paggastos ay halos magkapareho lang. Dahil pag nag-i-invest ka, magpapalabas ka ng pera. Ganon din sa paggastos. Pareho ang kanilang activity pero magkaiba ang kanilang result. Ang pag-i-invest ay merong pera na bumabalik sa iyo, habang ang paggastos ay napunta ang pera mo sa ibang tao para yon ang kanilang nagsisilbing income. Kaya kung palagi kang gumagastos ngayon, igastos mo na yan sa investment. Kung kaya mong magbayad ng 5,000 pesos sa entertainment, dapat kaya mo ring mag-invest ng 5,000 pesos para sa iyong hinaharap. Ang dapat na gawin mo dito ay huwag kang matakot na mag-invest. Mas matakot ka na wala kang investment. Number 4, hindi ka marunong mag-manage at mag-ipon ng pera. Para saan pa ang kinikita mong maraming pera kung palagi mo naman itong nauubos at wala ka pa ring investment hanggang ngayon? Ang pagmamanage at pag-iipon ay simpleng bagay na hindi madalas ginagawa ng karamihan dahil sa tingin nila, pag malaki na ang iyong income, hindi mo na ito kailangan pang i-manage. At para saan pa ang pag-iipon kung malaki naman ang matatanggap mong sahod sa susunod na linggo? Gusto ko lang malaman mo ngayon na ang pagiging mayaman ay hindi nakabase sa pera na iyong kinikita. Sa halip, ito ay nanggagaling sa skills na iyong nade-develop. At isa sa mga skills na yon ay ang pagmamanage at pag-iipon ng pera. Disiplina ang kailangan mo para yumaman at susunod na ang maraming pera. Maraming tao na malaki ang kinikita pero mahirap pa rin hanggang ngayon dahil wala silang control sa kanilang income. Namumuhay sila sa tinatawag na paycheck to paycheck. Yun kung magkano ang pera na kinikita, yun lang din ang gagamitin hanggang sa susunod na sahod. Sana iiwasan mo ang ganitong pagkakamali. Kapag nakakatanggap ka ng pera ngayon, magtabi ka na kaagad ng small percentage galing dito. Kahit binigay man ito ng iyong kaibigan o napapanalunan mo lang, imamanage mo pa rin ito. Ang disiplina, pag nagiging habit, ay paniguradong mabibigyan ka ng yaman na hindi mo pa nakakamit noon. Number 5, ayaw mong malaman ang katotohanan. Ikaw ba yung tipo ng tao na kahit alam mo na merong problema pero wala ka pa rin ginagawa kung paano ito malulutas? Isa rin to sa mga dahilan kung bakit ang daming tao na naghihirap dahil wala silang ginagawa kung paano nila masusolusyonan ang kanilang problema. Kahit alam nila na meron ng mali sa kanilang finances, pinagpatuloy pa rin nila ang nakaugalian na paghawak sa pera. Alam nila na dapat ay mag-iipon na sila ng pera pero meron pa rin silang dahilan kung bakit hindi sila makakapag-ipon. Ito yung mga tao na namumuhay sa denial state. Huwag ka sanang magaya sa mga taong ito. Para maiwasan mo ang ganitong pangyayari, ay dapat maging responsible ka sa iyong finances. Alamin mo kung magkano ang iyong total income at total expenses. Mag-set ka na rin ng budget para mas lalo mo pang mabibigyan ng proteksyon ang iyong income. Alam ko na hindi ito madali. Lalong-lalo na kung hindi mo pa ito nagagawa noon o hindi mo pa ito habit. Pero wag mo nang intindihin yan. Ang goal natin dito ay mabigyan natin ng solusyon ang iyong problema at magkakaroon ng financial freedom. Number 6, sa tingin mo ay meron kang investment. Isa rin to sa mga dahilan kung bakit ang daming tao na naghihirap. Bumibili sila ng mga bagay na hindi tumataas ang halaga. Sasakyan, cellphone, video games at iba pa. Ang hindi pa maganda rito ay sa tingin nila ay investment ang mga ito. Para sa akin, ang investment ay ang mga bagay na nagkakaroon ng malaking halaga at binibigyan ka ng income o cash flow paglipas ng maraming taon. Normal lang naman talaga na meron tayong nagugustuhang bagay, pero ang mali dito ay pagtatawagin mo itong investment kahit hindi naman. So ang dapat na gawin mo dito ay gumawa ka ng pag-aaral at obserbasyon. Pag tiningnan mo ang isang bagay, isipin mo muna kung ano ang posibleng halaga nito 2 to 3 years from now. At pag nalaman mo na tataas ang halaga ng mga ito, huwag ka nang magsayang pa ng oras at gumawa ka ng desisyon na mag-invest sa mga bagay na yan. Sana ay may natutunan ka sa topic natin ngayong araw. Magbigay ka ng comment sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe.
Maraming salamat sa panunood at sana